kapatid sa mga sa buhay ng social media. So, nagbabalik nga po ang inyong cute at walang yung vlogger na ito. So, for today's video is another lesson nga po na naman ng inyong maririnig mula sa aking mga bibig. So, ang ating pag-aalala ngayon ay napaka-importante, lalong-lalo na sa mga first-timer. So, hindi to about love. So, pag-aaral muna tayo for today's video. So, ito nga, narito ang mga ilang tips kung paano nga ba gumawa ng epektibong report na talagang maunawaan at magugustuhan ni teacher. So, tip number 1 ay dapat alam mo ang iyong layunin. So, ikaw na nagre-report, siguraduhin mo na dapat alam mo yung layunin ng report na yon and alam mo yung mga objectives ng iyong report. Ano yung mga inaasang resulta or lalabas na impormasyon, mga ganon. Ano ang layunin ng audience? Tip number 2 ay mag-research ng mabuti. So, huwag lang po tayong uasa po doon sa module na bibigay sa atin ni Sir. Kailangan din po natin mag-research ng para mas malapad pa or mas maparami pa yung ating kaalaman about doon sa i-report mo. So, sa pagre-research ay magkaroon lang po tayo ng critical thinking if ito ba ay fake or totoo or na-publish na ba ito. So, sa pagre-research nga ay siguraduhin lang na yung mga statement or yung mga datos ay tama. At always tatandaan na gumamit ng credible sources. Tip number 3 ay gumawa ng outline. So, yung paggawa ng outline ay napakalaga at nakakatulong nga ito dahil yung outline nga ito yung step by step kung ano yung gagawin mo and is the flow of your reporting. So, yung outline nga ay maaari mong hatiin sa tatlo. So, ito yung panimula, katawan, at conclusion, introduction, body, and conclusion. So, syempre sa panimula is you introduce yourself, greetings, and ipakilala mo ang layunin ng iyong reporting. So, sa body or katawan, so dito mo na ipapaliwanag yung mga data mo, yung mga detalye mo, or yung about ano yung tungkol sa report mo. Dito mo na ipapaliwanag, dito mo na ilalabas yung lahat ng iyong kaalaman about sa report mo. So, sa conclusion naman, or in English, conclusion, ay dito na isa-summary mo na, or yun nga, ibibigay mo na yung summary ng iyong reporting. I-summary mo na yung ng reporting mo kung about nga po talaga ito para mas maintindihan nila, and also bibigay ka din ng recommendation. Ayun nga, pang-apat na tips ay gamitin ang tamang wika. So, wag ka daw mag-ilang which reporting yun. Dapat yung iyong reporting, kung ano yung gagawin mong wika, ay ano yung gagamitin mong wika, ay nakabase din sa reporting mo. Kung ano yung nilalaman ng content mo, dapat ganun din yung gagamitin mong wika. Kung English ba ito, syempre mag-English ka. Kung Tagalog ba ito, syempre mag-Tagalog ka. Lagi nating isipin kung formal ba or informal. So, pag formal naman yan, di ba? Yun na, yung makakausap mo na yung maraming tao. So, ayun nga, tip number 5, gumamit ng visual aids. So, dito na, gumawa kayo ng iyong presentation. Like, hindi lang PowerPoint, no? PowerPoint yun sa ICT. So, kung wala naman kayong mga gadgets, so, gumamit kayo ng Manila paper or whatever na meron kayong may present na visual aid na nakikita at mabilis na maunawaan ng mga audiences. So, tip number 6 ay maging malinaw at maikli lamang. So, sa presentation pa lang dapat is maikli lang yung nilalagay nyo doon na sulat. Huwag nyo kopyahin lahat. So, kopyahin nyo lang yung mga importanteng detalye. Kasi alam nyo ba guys, kung the more na marami yung naisulat nyo, malilito lang yung mga audiences nyo and malamang na ma-overload yung utak nila and wala silang maiintindihan na maayos. Tumutok lang kayo or mag-focus lang kayo kung ano talaga yung pinupoint ng reporting nyo. So, tip number 7 ay mag-practice. So, kailangan nyo mag-rehearsal. So, mag-practice kayo ng ilang beses. Kung ito man ay oral reporting, so, syempre, kailangan nyo mag-practice. Nung sa ganun ay ma-enhance nyo din ang inyong confidence. So, kahit kayo lang yung mag-practice, kahit huwag muna sa maraming tao. And of course, napakahalaga yung confidence pagdating sa reporting. Baka mag-report ka to, nanginginig ka, no? So, bawal yun. Dapat meron kang confidence sa sarili mo. And sa pag-report yan, ay pakapalan ng face. Hindi siya panipisan ng face. So, tip number 8 ay dapat maghanda kayo sa mga tanong. So, maghanda kayo sa tanong or sa mga clarification or sa mga follow-up question na magmumula sa mga audience nyo. Alang tanongin kayo tapos ninyo alam sagutin, ay ano yun, dapat pinaghandaan yun.
So, tip number 9 ay gumamit ng transition. So, siguraduhin nyo na maayos yung flow ng reporting. Hindi yung pagdating nyo doon sa harapan, bago pa kayo magtutulak-tulakan, oh, ikaw na yung magsasalita. So, dapat alam nyo yung flow and alam nyo yung flow ng inyong reporting. So, tip number 10. So, napakalaganti guys. Kailangan nyo din guys, i-check yung mga grammar and spelling. So, napakahalaga din to guys. Lalo na sa mga presentation nyo, sa PowerPoint nyo, na dapat ay tama yung grammar and spelling. So, sana may natutunan kayo mga estudyante, mga kapaka-estudyante. And maraming salamat sa patuloy pag-support. So, nandito na lang po ang aking video. Maraming salamat and stay fresh and stay healthy. Bye!